Ano ang opinyon mo sa mga signal mula sa kalawakan? Nagdududa, umaasa, o natatakot ka ba sa posibilidad na mangyari ang ipinakita sa pelikulang Araw ng Kalayaan? 1976. Ayaw mo bang balang araw, pagtingin mo sa langit, makakita ng armada ng kaaway na dayuhang sasakyang pandigma? Habol, mag-subscribe ka. Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring sinusubukan ng mga astronomo na maghahanap ng mga exoplanet at paminsan-minsan ay nakakakuha ang kanilang mga kagamitan ng mga signal na hindi alam kung saan nanggaling. Noong Hunyo 10, 2024 natuklasan ng mga Australianong siyentipiko na sina Emil Lenk at Manisha Caleb ang isang signal na halos imposibleng ipaliwanag ang pinagmulan at estruktura. Ano ito? Peking balita na naman? Hindi, kailanman hindi. Ang mga resulta ng pangyayari ay agad na inilathala sa kagalang-galang na journal na Nature Astronomy. Ayon sa ulat, nakatanggap ang teleskopyo ng Australia ng extraterrestrial na signal na tumagal ng 54 na minuto. Agad itong pinangalanan batay sa pangalan ng teleskopyo na nakadetect ng pangyayari. ASCAPJ 1935 plus 2148. Agad na napansin ang kakaibang linis ng signal. Sa universo, maraming mga bagay na nagpapalabas ng kakaibang mga pulso, ngunit kadalasan ay may napakataas silang frequency, tulad ng mga nagmumula sa mabilis na umiikot na neutron stars. Dito naman kabaligtaran ang sitwasyon. Ang signal ay isang kawili-wiling halo. Una, mayroong maikling pulso. Pagkatapos ay nakakakilabot na katahimikan. At ang ikatlong bahagi, mahahabang pulso na umaabot ng hanggang 50 segundo na may linear na polarisasyon. Ang huling bahagi ng signal mula sa di kilalang pinagmulan ang nagpapalito sa mga sayentipiko. Ang totoo, ang ikatlong bahagi ng kakaibang mensahe ay hindi tumutugma sa alinmang signal na natanggap na natin noon. Kung mapapakinggan ito, siguro ganito tunog nito. Sino o ano ang maaaring naglalabas nito? Ang pangunahing katangian ng huling ikatlong bahagi ng naitalang signal ay ang pagiging hindi natural. Ano ang kahulugan ng siyentipiko? Para ipaliwanag ito, gagamit tayo ng isang malinaw na halimbawa. Ang daigdig tulad ng anumang bagay sa kalawakan ay naglalabas ng partikular na mga alon. Dahil tinitirhan ng matatalinong nilalang ang ating planeta at lumikha ng maraming aparato sa pagdaan ng panahon, iba ang mga mensahe mula sa daigdig papuntang kalawakan kaysa, halimbawa, sa mga mula sa buwan. Ang mga signal na ito ay maituturing na bakas ng daigdig na sa gitna ng pagbuga ng walang buhay na bagay sa kalawakan ay magmumukhang kakaiba. Ang aura ng daigdig ay parang isang halo-halong sabaw ng bilyon-bilyong iba't ibang mga pulso, mula sa paborito mong serye hanggang sa mga alingawngaw ng operasyon ng mga high-precision na kagamitan. Paano natin nalaman na ang daigdig mismo ang nagpapalabas ng signal? Ibinahagi ito ng probe na Odyssey. Ano ba talaga ang misyon na ito? Ito ang kauna-unahang pribadong spacecraft sa kasaysayan na nakalapag sa ating buwan. Pero kahit naging maayos ang paglapag, hindi pa rin naging matagumpay ang misyon. Pagkalapag, natumba si Odysseus sa tagiliran at nagmasid sa paligid mula sa di komportableng posisyon. Dahil buo pa rin ang kanyang mga kagamitan. Hindi pa tiyak ang magiging pakinabang ng probe, pero habang lumalapit ito sa buwan, nakakatulong na ito sa mga astronomo. Ang nangyari kasi, habang bumababa ang aparato, itinapat nito ang antena nito papunta sa daigdig. At dahil dito narinig ng mga siyentipiko kung anong klaseng kakoponya ng mga tunog ang ipinapadala natin sa kalawakan. Bakit ninyo kailangan ang impormasyong ito? Hindi kaya ang kakaibang signal na ASCAPJ 1935 plus 2148 ay pareho ring kakofonya gaya ng sa bakas ng planetang daigdig. Ibig bang sabihin nito na sa wakas ay may signal na tayong natanggap mula sa isang celestial na tirahan ng matatalinong nilalang? Si Manisha Caleb, isa sa mga may akda ng pag-aaral, ay sigurado na malabong ang ganitong signal ay nagmula lamang sa iisang bagay. Kabilang sa iba pang mga posibleng pinagmumulan ay ang mga magnetar o puting duwende. Ang lugar na nakuha ang signal ay Matao. Maraming neutron star, itim na butas, at galactic na halimaw. Kaya bawat isa ay posibleng pinagmulan
ng ASCAPJ 1935 plus 2148. Pero tingnan natin ito sa ibang anggulo. Sa estadistika natin pada atis aman na statidistika, ang survivor bias o kamalian ng nakaligtas ay isang cognitive bias na nagdudulot ng maling larawan sa mananaliksik tungkol sa isang pangyayari o eksperimento. Kung ia-apply sa mga signal mula kalawakan, posibleng marami pa tayong na-miss na galactic na pagbati dahil isa lang ang nahuli natin at hindi natin hinanap ang mga signal na ganito. Ano tingin mo, Elon Musk? Tungkol talaga ito kay Elon Musk. Siguradong magbibigay siya ng opinyon tungkol sa natanggap na signal kamakailan. Pero dati, sa isa sa mga komperensya, malinaw na sinabi ng bilyonaryo ang kanyang posisyon tungkol sa pagkakaroon ng buhay na alien sa pangkalahatan. Pinili niyang magsalita ng totoo at sinabi sa publiko na wala ni isa sa 6,000 Starlink satellite ang kailanman napilitang baguhin ang kanilang trajectory o operasyon dahil sa anumang panlabas na pangyayari o encounter sa alien na bagay. Mula rito, napagpasyahan ni Elon Musk na sa pinakamababa, wala talagang mga alien sa orbit ng mundo. Malapit lang ito sa daigdig, pero hindi lang sa paligid ng planeta umiikot ang universo. At ang signal na ASCAPJ, 1,935 plus 2,148 ay mula pa sa malayo. Maaari ba nating sabihin may mga alien base sa mga nakuhang datos? Gamit ang mga salita ng pisikong si Enrico Fermi, nasaan na sila? May mahigit 50 paliwanag sa paradox ni Fermi, ngunit karamihan dito ay naluma na. Sa ngayon, ang mga siyentipiko ay may dalawang pangunahing paliwanag. Ang una ay ganito: may mga alien, ngunit masyado silang malayo sa atin, kumbaga wala sila sa abot ng ating mga kagamitan. Ang pangalawang paliwanag ay mas hindi komportable para sa ating pananaw. Ganito ito: ang daigdig ay isang malaking zoo. Ibig sabihin, pinagmamasdan lang tayo mula sa labas. Ang teorya ng Cosmic Zoo ay unang binanggit ng astronomong si John Ball. Sinabi niya na ang universo ay tinitirhan ng mga nilalang na mas matalino at mas intelektual kaysa sa atin. Dahil dito, mas pinipili nilang obserbahan ang mga tao sa mundo kaysa makipag-ugnayan agad sa atin. Parang hayop sa zoo, ang ganitong pagmamasid ay nabanggit din sa nobela ni Stephen King na Sa Ilalim ng Kubo. Bagamat mas binibigyang diin sa akda ang ugnayan ng mga tao habang nasa saradong lugar, sa dulo ng nobela, inilalarawan pa rin ni Stephen King ang interaksyon ng mga kinatawan ng sangkatauhan at ng mga dayuhang nagmamasid mula sa labas ng kubo. Ano ang palagay mo tungkol sa lahat ng ito? Maaaring tayo ay palaging minamanmana ng mga nilalang na hindi masukat ang katalinuhan at mas mataas ang antas ng pag-unlad kaysa sa atin. Kung ganon, kanino galing ang signal na ASCAPJ 1935 plus 2148? Paulit-ulit na ring nagpadala ng mensahe sa kalawakan ang mga taga-daigdig. Tandaan ang mensahe ng Arecibo na ipinadala mula sa Arecibo Observatory sa Puerto Rico noong Nobyembre 1974. Naglalaman ito ng mga impormasyong mahirap maintindihan ng karaniwang tao at ipinakita ito sa anyong eskematiko. Kaya hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na ang mga dayuhan, matapos matanggap ang ganoong mensahe, ay wala ring naintindihan dito. Gusto mo ba na ang signal na ASCAPJ 1935 plus 2148 ay talagang nagmula sa isang planetang maraming naninirahan? O baka palihim mong hinihintay ang mabilis na pagdating ng mga dayuhan sa daigdig? Naniniwala ang mga taga-suporta ng teorya na lalabas sa langit ang armada ng sasakyang pangkalawakan. Ngunit isa lang pala itong higanteng hologram. Sa loob nito, magkakaroon ng mga fighter jet na totoong sumisira sa mga mapayapang lungsod. Magtatanong ka, para saan ba ang simulasyong ito na nilikha gamit ang mga satellite? Ayon sa mga tagasunod ng teoryang Blue Beam, mas madaling makokontrol ang sangkatauhan kung magpapanggap ang pandaigdigang gobyerno ng pagsalakay ng mga alien para magtatag ng bagong kaayusan sa lipunan. Kahit palitan mo ng totoong sasakyang pangkalawakan ng mga alien ang mga eroplanong pandigma sa senaryong ito, hindi rin gaganda ang sitwasyon. Pero bumalik tayo sa natanggap na extraterrestrial na signal ng mga Australiano. Ano kaya ito? Bukod sa mga kandidatong galing kalawakan, posibleng may kinalaman din ang mga dahilan mula sa mundo sa pinagmulan ng pulso. Minsan, napagkakamalang extraterrestrial na signal ang ingay at panginginig mula sa dumadaang track o pulso ng microwave oven dahil sa sobrang sensitibong kagamitan. Gayunpaman,
Tulad ng nabanggit sa simula ng video, tiyak na totoo ang signal na natanggap ng Australianong obserbatoryo. Ang mga problema ay lumilitaw lamang sa interpretasyon nito. Ano ang posibilidad ng matalinong buhay sa kalawakan? Dapat ba tayong umasa na makatanggap ng signal mula sa mga alien? Mula sa pananaw ng matematika, dahil sa mga pinakabagong pag-aaral, mas nagiging optimistiko ang larawan kaysa sa inakala ng mga sayentipiko noon. Pinaniniwalaan na kahit i-reset ang daigdig sa orihinal na anyo, lilitaw pa rin dito ang primitibong buhay kalaunan. Sa matalinong buhay, malaki ang ibinababa ng posibilidad. Nasa 45% lang ito. Pareho rin ang resulta ng mga matematiko tungkol sa paglitaw ng buhay at matatalinong anyo sa universo. Kaya, hindi rin mali umasa sa mga sinadyang signal mula sa kalawakan. Ang tanong lang, kaya ba nating maintindihan kung sino at ano ang gustong iparating sa atin? Ano ang maaaring mangyari sa sangkatauhan sa pagmamanman ng universo para sa posibleng matalinong buhay sa hinaharap? Ang mga orbitang teleskopyo ang makakasagot sa tanong na ito. Ang mga aparatong ito sa orbit ng daigdig ay nakakatulong sumilip sa pinagmulan ng universo at maghanap ng bakas ng buhay sa ibang planeta. Sa ngayon, patuloy na nagtatrabaho si James Webb sa mga ito at iba pang gawain gamit ang kanyang salamin. Sa hinaharap, may malaking tagumpay na naghihintay sa atin sa larangang ito. Ang totoo niyan, noong 2014 nagsimula ang pagtatayo ng isang napakalaking teleskopyo. At hindi ito biro. Ang aparato ay tinawag na Overwhelmingly Large Telescope. Overwhelmingly Large Telescope. Mas epektibong teleskopyo ang may mas malaking salamin. Ganito kasi, ang Overwhelmingly Large Telescope ay may diameter ng salamin na 100 metro. Ibig sabihin, sa disk nito ay halos kasya ang lahat ng salamin ng mga teleskopyo sa mundo na umiiral sa ngayon. Dahil sa hirap ng paggawa ng aparato, napilitan ang mga inhinyero na magtuon muna sa hindi gaanong ambisyosong proyekto. Sa huli, ang napakalaking teleskopyo ay tiyak ding ilalagay sa orbit ng daigdig, kaya huwag mawala ng pag-asa. Kung hindi man tayo, tiyak na ang ating mga anak o apo ay makakakita ng unang detalyadong larawan ng mga mundo sa labas ng ating planeta, exoplanet ng mga higanting gas, at makakatanggap ng mahalagang mensahe mula sa ibang nilalang. Sa isang banda, tayo ay maswerte at malas ng sabay. Maswerte tayo na hindi tayo nabuhay noong paniniwala ng tao na patag ang mundo. Sa kabila nito, malayo pa rin tayo sa mga teknolohiyang gaya ng sa siyensiyang piksyon, sakahan sa Mars, antimatter na makina, at iba pa. Ang mga ito sana ang magpapahintulot sa ating maglakbay sa malalayong bahagi ng kalawakan. Pero paano kung hindi magtagumpay ang sangkatauhan na makalikha ng ganoong advanced na teknolohiya sa hinaharap? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Talaga bang hindi na natin maisasakatuparan ang ating mga pantasya sa realidad? Dapat nating tandaan na hindi tayo pwedeng maglakbay ng mas mabilis sa liwanag. Ito ay salungat sa espesyal na teorya ng relatibidad ni Einstein at magiging mahirap para sa isang hipotetikal na sasakyang pangkalawakan na gumalaw ng mas mabagal kaysa sa bilis na ito, lalo na kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang tripulante ng barko ay tatanda at mamamatay ng ilang beses. Ang daang magatas ay may lapad na 100,000 liwanag na taon. Para talaga makarating sa dulo ng ating galaksya, kakailanganin natin ng isang sasakyang pangkalawakan na kayang magbigay ng tirahan para sa ilang henerasyon ng tao. Isa pang opsyon ay ang bigyan ito ng kakayahang umabot sa 80% ng bilis ng liwanag. Malaking papel ang gagampanan ng relativistikong pagbagal ng oras, na pwedeng magpabagal ng oras sa loob ng sasakyang pangkalawakan. Gayunpaman, may seryosong kahirapan pa rin dito. Para maabot ng barko ang ganoong bilis, kailangan ng espesyal na makina na gamit ang materya, antimaterya o enerhiya mula sa itim na butas. Alam naming imposibleng gawin ito ngayon at hindi rin sigurado kung posible sa hinaharap. Kaya marami itong napuputol na posibilidad para sa atin. Imahinin natin kung paano tayo kikilos kung kailangan nating agarang lisanin ang daigdig. Halimbawa, kung sakaling may hindi inaasahang sakuna, magpapasya ang National Aeronautics and Space Administration na ilikas ang pinakamaraming tao papunta sa pinakamalapit na exoplanet sa atin, sa Proxima Centauri b. At sa ngayon, sa teorya, kaya nating gumawa ng isang sasakyang pangkalawakan na may bilis na 10% lamang ng bilis ng liwanag. Mahirap isipin ang gastos sa ganitong sasakyan. Aabutin tayo ng 42 taon ng paglalakbay bago marating ang exoplanet.
Marami sa mga miyembro ng crew ay hindi na aabot doon at kung sakaling umabot man sila, siguradong matatanda na sila. Maaari naman tayong umasa sa teknolohiya ng cryonics pero malabong magkaroon ng malaking pag-unlad dito sa mga susunod na taon. At muli tayong bumabalik sa pangangailangang magdala ng ilang henerasyon sa barko. Kung magpapasya tayong gumawa ng barkong panghenerasyon, magiging napakahalaga ng makina dito. Sa makina nakasalalay kung ilang henerasyon ang kailangang isama sa barko. Gaano karaming supply at teknolohiya ang kailangan para mapanatili ang buhay sa loob ng ganoon kahabang panahon. Ano ang tunay na mayroon ang sangkatauhan ngayon? Hindi lang sa teorya kundi sa aktwal. Sa ngayon, ang pinakamakapangyarihang makina ay ang Parker Solar Probe na gumagamit ng hydrazine, isang uri ng rocket fuel, at kuryente para sa pagpapabilis. Ang pinakamataas na bilis ng makina ay 700,000 kilometro kada oras. Ayon sa aming kalkulasyon, kasama ang laki ng barko, aabutin ng 6,300 taon bago makarating sa Proxima Centauri b, katumbas ng 200 henerasyon. Gaya ng alam ninyo, hindi tayo sigurado na sa matagal na panahon ay ayon sa plano ang lahat at maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ganito, dapat nating isipin ang makina na nagpapabilis ng nuclear fusion para mas mabilis ito kahit mahirap pa ring gawin ang ganitong teknolohiya. Mahihirapan tayong gumawa ng maliit na makina para sa sasakyang pangkalawakan pero mahusay na nating natutunan ang teknolohiya ng thermonuclear na pagsabog. Dahil dito, mas mabilis gumagana ang mga aparato nang hindi kailangan ng mahabang reaksyon. Ang pinakamataas na bilis ng makinang ito ay umaabot sa 30% ng bilis ng liwanag pero kadalasan mas mababa pa rito, mga 10% lang. Pero dahil urgent gawin ang sasakyang pangkalawakan, baka umabot lang ito sa 3% ng bilis ng liwanag. Sa ganitong sitwasyon, 140 taon lang ang biyahe papuntang Proxima b at kailangan ng 4-5 henerasyon. Dapat nating isaalang-alang ang parehong opsyon, pesimistiko at optimistiko, 6,300 taon at 140 taon. Sa totoo lang, kinakailangan na mayroon tayong malinaw na plano sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo. Depende sa kung anong uri ng makina ang gagamitin, maraming bagay ang maaapektuhan. Kung ilang tao ang kailangan, kung gaano karaming resources ang kakailanganin, at kailangan ding maging mas maingat sa bilang ng mga pasahero. Mahalaga ang genetic na pagkakaiba-iba rito. Kung kulang ang bilang ng mga tao, sa ganitong katagal na panahon, lalo na sa 6,300 taon, karamihan sa mga tripulante ay magkakaroon ng mga genetic na depekto. Ayon sa mga siyentipiko, dapat may hindi bababa sa 500 tao sa barko para matiyak ang matatag na pag-unlad ng populasyon. At ang ganitong dami ng tao ay kailangang mabigyan kahit ng mga pangunahing kaginhawahan. Halimbawa, gravity. Kung wala ito, posibleng magkaproblema sa kalusugan ng tao, lalo na sa buto. Maswerte tayo dito dahil alam na natin kung paano gumawa ng artipisyal na gravity. Para dito, maaari tayong gumawa ng umiikot na bilog na istruktura na ilalagay sa base ng barko. Ayon sa mga siyentipiko, kailangan ng 0.45 square kilometers na espasyo para mapakain ang 500 tao at maitago ang lahat ng kailangan. Kung ihahambing ito sa tinatayang laki ng sasakyang pangkalawakan, malinaw na mas malaki ang espasyo ng sektor ng mga supply kaysa sa mismong barko. Sa ganitong kaso, may dalawang opsyon tayo. Magpadala ng dagdag na sasakyang pangkalawakan na may pagkain o bawasan ng malaki ang espasyo ng sektor na ito. Malinaw na kailangan nating talikuran ang ideya ng pagpapalaki ng mga hayop at sa halip ay mag-focus sa pagtatanim ng mga pananim na mataas ang sustansya. Kakailanganin pa rin natin ng ilang dosenang sasakyang pangkalawakan para dito. Sa totoo lang, mas seryoso ang problema sa tubig kaysa sa pagkain. Para sa normal na pamumuhay ng 500 tao, kailangan ng humigit kumulang 1,000 litro ng tubig bawat araw. At hindi pa natin binibilang dito ang gagastusin para sa pagtatanim ng iba't ibang pananim. Oo, lalaki pa ang minimum na kailangang tubig kada araw. Kailangan ng imbakan at istasyon para sa pagre-resirkula ng tubig. Ibig sabihin, kailangan pa ng isa pang spacecraft. Tulad ng nakikita ninyo, patuloy na lumalaki ang ating sasakyang pangkalawakan. Kaya mas mainam na bigyang diin natin ang pagre-resirkula ng tubig kaysa sa pagdadala ng mas maraming supply. Makakatulong ito na mabawasan ang laki ng sasakyang pangkalawakan.
May isang benepisyo lang ang pagkakaroon ng maraming tangke ng tubig. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa radyasyon at hindi ito kailanman magiging sobra, lalo na kung gaano katagal ang biyahe ng sasakyang pangkalawakan. At isa pang bahagi na hindi natin kayang mawala sa biyahe ay ang oxygen, o mas tama, ang sapat na supply nito. Kailangan natin ng mekanismo na epektibong nagko-convert ng carbon dioxide pabalik sa oxygen. May ganitong teknolohiya na sa makabagong sasakyang pangkalawakan. Gayunpaman, malamang na hindi sapat ang isang mekanismo ng pagproseso para sa ganoong karaming tao. Kailangan ding tiyakin na may sapat na dami ng mga halaman sa loob ng sasakyan upang magkaroon ng natural na sirkulasyon ng hangin. Maaaring magtrabaho ang mga siyentipiko sa pagbuo ng autonomong biosphere. Maganda ang ating mga posibilidad sa bagay na ito. Sa tingin namin, natanaw na namin lahat ng aspeto para matagumpay maihatid ang crew sa destinasyon. Sa totoo, hindi pa iyon lahat. Isipin mo na lang kung ano ang mararamdaman ng isang tao na hindi lang basta malayo sa bahay, kundi malayo pa mismo sa sariling planeta. Anong stress at anong mga pagdurusa sa loob ang nararanasan niya habang lubos siyang hiwalay sa nakasanayang buhay. Sa ganitong sitwasyon, bumababa rin ang kakayahang magtrabaho. Kasing halaga ng pisikal ang mental na kalusugan at hindi dapat baliwalain. Paano mababawasan ang stress ng crew? Maaari nating punan ang aspeto ng kultural na pag-unlad, mag-organisa ng mga palabas ng pelikula, at suportahan ang mga gawaing malikhaing. Pero hindi ito sapat. Ang pakiramdam ng pagkahiwalay sa totoong mundo ay hindi mawawala. Dito, maaaring gamitin ng mga siyentipiko ang artipisyal na intelihensya. Maaaring bigyan ang crew ng mga espesyal na robot psychologist na nakabase sa teknolohiya ng artipisyal na intelihensya. Sila ang responsable sa pagpapanatili ng psikolohikal na kalagayan ng mga tao. Pwede ring isaalang-alang ang paggamit ng virtual reality na salamin para maranasan ng tao ang pamilyar na kapaligiran, gaya ng bahay, kalikasan o tabing dagat. Maaari ring pagtrabahuhan ang pagpaparami ng mga pamilyar na amoy. Sa ngayon, parang pangarap pa lang ito, pero sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Baka naman minamaliit lang natin ang ating mga anak. Maraming beses na nating napag-usapan ang Mars at mga lihim nito, ngunit patuloy pa rin tayong ginugulat ng pulang planeta. Halimbawa, itong kumpol ng mga bunganga at lawa ay talaga namang kahawig ng isang anghel. Mukha itong maganda at nakakatakot sa parehong panahon. Umaabot ng daan-daang kilometro ang malalaking pakpak at kasya sa halo ang isang malaking lungsod. Paano nga ba nabuo ang kakaibang guhit na ito? Isa lang ba itong pagkakataon? At ano pa ang mga kakaiba at nakakatakot na bagay sa pulang planeta? Siguradong naaalala ninyo ang kwento na may natagpuan sa Mars na parang mga kubyertos. Ngayon, may sariling version si Curiosity, ang Mars rover, kung sino ang posibleng may kinalaman dito. Ang totoo niyan, sa isa sa mga larawan ay napansin ang isang pintuan sa bato. Pero ang taas nito ay mga 30 sentimetro lang. Pero pinapaisip tayo nito na pag-isipan ang posibilidad ng mga maliliit na nilalang. Gayunpaman, nabangga sa realidad ang imahinasyon ng mga tao. Paulit-ulit nang sinabi ng mga siyentipiko na ang ganitong pintuan ay isa lamang karaniwang bitak na marami sa mga bato ng Mars. Nagsimulang mapansin ang iba't ibang mistikong bagay sa Mars nang mas maaga pa. Taong 1976 noon, kinuna ng larawan ang isang bahagi sa hilagang hemisphere ng Mars na tinatawag na Kidonia. Wala sanang problema, pero marami ang nakakita ng isang napakalaking mukhang tao sa gitna ng mga bato. Matagal na pinaniwalaan ng mga tao na totoo ito. Pero noong huling dekada 80, nakakuha tayo ng ibang larawan mula sa parehong lugar at hindi na ito mukhang-mukha ng tao. Ipinakita lang sa atin ng larawan noong 1976 ang simpleng laro ng liwanag. Ito na ang pangalawang beses na kakaibang bagay sa Mars ay imahinasyon lang pala ng tao. Bakit nga ba meron tayong hindi mapigilang pagnanais na ipaliwanag ang mga karaniwang pangyayari gamit ang mga pambihira at kakaibang dahilan? Bakit kaya may mga nakakakita ng imahe ng Birheng Maria sa bakas ng ulan sa pader? Ganito na lang, ang tao ay may tunay na kamangha-manghang kakayahan na mabilis makilala ang mga pamilyar na hugis at imahe.
Noong unang panahon, hindi talaga kakayanin ng tao na mabuhay nang wala ang ganitong kakayahan. Ito ang tumutulong para maagap na mapansin ang panganib. Ngayon, ginagamit na lang natin ang natatanging kakayahan sa maliliit na bagay, gaya ng makita ang muka sa mga bato. Ang ating isipan mismo ang kusang nagpapakita sa atin ng mga pamilyar na anyo, at hindi na natin kayang hindi makita ang mga ito sa mga karaniwang bagay. Paano kung hindi lahat ng nangyayari sa Mars ay kaya nating ipaliwanag? Dapat may kakaiba rin, di ba? Nako, kahit ngayon, marami pa ring lumalabas na kabaliw-baliwang teorya. Halimbawa, alam nyo ba na mayroong buong gubat sa Mars at pwede pa raw itong lumago o lumiit? Noong 2001 ito ang paniniwala ng may akda ng kosmikong Odisseya na si Arthur Clarke. Pinagdesisyonan niya ito habang sinusuri ang mga bagong larawan ng pulang planeta para sa manunulat. Ang gubat na ito ang pinagkukunan ng pagkain ng mga Marsyan. Kalaunan, nagmungkahi ang mga siyentipiko na ang gubat ay hindi talaga gubat, kundi mga kakaibang hugis na gawa sa tuyong yelo, na binubuo naman ng carbon dioxide. Minsan, mas nagsisiksikan ang mga kumpol dahil natutunaw at nagyeyelo ulit ang tuyong yelo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga baliw na teorya, kahit 10 taon na ang nakalipas. Noon, natuklasan ng vlogger na si David Martinez ang buong Biostation Alpha sa Mars, isang pamayanang puno ng di kilalang nilalang. Ayon kay Martinez, ang nakikita natin ay tuktok ng malaking underground na estruktura na maaaring bunker. Pero may sariling teorya ang mga siyentipiko. Ilusyon lang daw ng liwanag mula sa kamera ang bunker. May ilang tao na naniniwala na ang sobrang dami ng mga karaniwang paliwanag para sa mga kakaibang bagay na ganito ay medyo kahina-hinala. Paano kung mali ang mga siyentipiko sa lahat ng kasong ito? Matagal na itong napag-usapan. Noong ika-19 na siglo, inisip ng mga siyentipiko na may tubig sa Mars. Ngunit kalaunan na diskubre nilang ang mga akala nilang ilog at lawa ay mga bundok at bakas ng meteorite pala. Akala ng lahat wala nang halaga ang teoryang iyon. Tinawag pa ito ng mga siyentipiko bilang pinakamalaking kahihiyan. Pero gaya ng alam nyo na, nagkaroon ng hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari. Kaya nakuha natin ang larawan ng crater na ito at ng buntot nito. Malamang, ang crater ay mula sa tama ng isang meteorite, pero mas interesante ang tungkol sa buntot. Ipinapakita ng istruktura na may dumaloy na tubig sa Mars noon. Kaya tama ang mga astronomer noong ika-19 na siglo, at ang hindi inaasahang tuklas na ito ay agad na tumulong para matuklasan ang iba pang mga lugar kung saan maaaring nagkaroon ng tubig. Bukod dito, may lumitaw pang mas kawili-wiling detalye. Noong 2004 natuklasan ng Mars Rover Opportunity ang kakaibang maliliit na bagay na hugis bola. Muli, nagdulot ito ng isang alon ng masiglang mga talakayan. Kalaunan, napag-alaman na ang mga bagay na ito ay binubuo ng hematite, isang mineral ng bakal, at ang ganitong anyo ay maaari lamang mabuo sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa tubig. Ibig sabihin nito, kamakailan lang nagkaroon ng tubig dito. Ibig sabihin, posibleng makahanap ng bakas ng mga natatanging bakterya sa lupa ng Mars. Sa kasaysayan ng pag-aaral sa Mars, may mga natuklasan ang siyentipiko na kakaibang bagay na akalay hindi likas, ngunit kalaunan ay nalaman nilang bahagi lang pala ito ng nawawalang rover. At sigurado kami, hindi pa ito ang katapusan. Marami pang ihahain na kakaibang palaisipan ang Mars sa atin. Isa lang ang palaisipan para sa amin. Magiging makatuwiran, kaya ang mga paliwanag nito. Kaya naming magkwento ng maghapon tungkol sa walang katapusang kalawakan at palaging may bago at kawili-wiling maibabahagi. Ngayon, inaanyayahan namin kayong mag-enjoy sa mga natatanging kaalaman tungkol sa solar system at buong universo. Anong mangyayari kung lumapit ang buwan sa daigdig? Paano kung magsalpukan ang mga itim na butas? At ano ang huling mga salita ng Mars rover na si Opportunity? Naisip mo na ba kung bakit parang humahaba ang mga araw dito sa daigdig? Maaaring iniisip mong guni-guni mo lang ito, pero sa totoo lang, ito ay napatunayan na ng agham. Ang dahilan ay ang buwan na unti-unting lumalayo sa ating planeta ng halos 4 na sentimetro bawat taon. Mukhang maliit lang ito, pero sa bilyon-bilyong taon malayo na ang narating nito. 1 bilyon at 400 milyong taon na ang nakalipas, 1 oras lang ang haba ng 1 araw noon. Ano ang magagawa mo sa ganun kaikling oras? Sabi ng mga siyentipiko, sa 1 bilyong taon, magiging 28 oras ang 1 araw.
Siguradong ilang beses mo nang nakita ang larawang ito sa internet. Ngayon, parang karaniwan na lang ito. Dahil marami na tayong alam tungkol sa labas ng daigdig, naging normal na sa atin ang ideya ng paglabas sa kalawakan. Sa totoo lang, ang kwento sa likod ng larawang ito ay nakaka-interes at medyo nakakatakot. Ipinapakita rito si Amerikanong astronaut Bryce McCandless, ikalawa ang unang tao sa kasaysayan na nagtrabaho sa bukas na kalawakan na walang tali o sigurong lubid. Ibig sabihin, walang espesyal na lubid na nag-uugnay sa kanya sa spacecraft. At lumayo si Bryce McCandless ng hanggang 100 metro mula sa shuttle. Isipin mo lang, mag-isa lang siya sa bukas na kalawakan. Kung may hindi inaasahan, di tiyak na matutulungan si McCandless. Pero hindi natakot ang astronaut sa ganitong posibilidad. Sa tanong ng mga mamamahayag kung ano ang kinatakutan niya, sinabi lang niya na sobrang lamig ang naramdaman niya. Maaaring mukhang kakaiba ang tanong na ito sa inyo. Pero alam niyo ba kung ano ang huling mga salita ng Mars rover na Opportunity? Una sa lahat, dapat sabihin na nalampasan ng rover na ito ang lahat ng inaasahan. Noong una, akala ng mga siyentipiko na tatagal lang ng 90 araw si Opportunity sa Mars, pero nagawa nitong magtagal ng 14 na taon sa misyon nito. Noong 2018, nagkaroon ng malakas na bagyong alikabok sa Mars na nakaapekto sa operasyon ng rover. Pinalala pa ng matinding lamig ang sitwasyon. Matagal na panahon na hindi nakakatanggap ng enerhiya ang mga solar panel, kaya naubos ang kuryente ng mga pangunahing sistema at hindi na muling gumana si Opportunity. Sinasabi na naipadala pa niya ang kanyang huling salita sa daigdig. Nauubos na ang karga ng baterya at lalo nang dumidilim. Lubos na antig ang damdamin ng mga netizen noon dahil dito. Habang pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa Mars, maaari nating tingnan kung anong kulay ng langit doon tuwing paglubog ng araw. Sanay tayo sa paglubog ng araw na kulay rosas o pula dahil sa ulap dito sa mundo. Sa Mars, ayon sa mga larawan ng Mars rover, bughaw ang paglubog ng araw. Ang ganitong kulay ay lumilitaw dahil mas malakas ang pagtagos ng asul na liwanag dahil sa napakaraming alikabok sa ibabaw ng planeta. Mapapansin din natin na mas maliit ang hitsura ng araw kaysa kapag tinitingnan mula sa mundo. Ito ay siyempre dahil sa mas malayong distansya sa pagitan ng mga celestial na katawan. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang buwan ay mapalapit sa mundo? Kung mangyari ito sa totoong buhay, ang pinakahalatang epekto ay maraming baybaying lugar ang malulubog sa ilalim ng dagat. Idagdag mo pa ang madalas na pagsabog ng mga bulkan at lindol. Yayanigin ang ating planeta bawat segundo. Kapag lalo pang lumiit ang distansya sa pagitan ng buwan at ng mundo, tuluyang magkakahiwa-hiwalay ang ating buwan at ang mga piraso nito ay bubuo ng isang sistema ng mga singsing sa paligid ng mundo. Matapos ang ganitong lindol, iilan na lang ang mabubuhay. Sa magandang bahagi, makakakita sila ng kamanghamanghang tanawin sa langit. Sa hindi maganda, makakaranas sila ng ulan ng meteorit mula sa alikabok ng buwan gabi-gabi. Ano sa palagay ninyo mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang itim na butas? Parang kapag naghagis ka ng bato sa lawa. Nagkakaroon ng mga alon sa ibabaw ng tubig, ganyan din ang nangyayari sa mga itim na butas. Kapag nagbanggaan sila, nayayanig ng alon ang espasyo at oras, at kumikilos ito sa bilis ng liwanag. At hanggang noong 2015 taon, hindi pa talaga natin alam kung nangyayari nga ba talaga ang ganitong proseso. Mahalaga itong malaman dahil pinapatunayan nito ang tama ng pangkalahatang teorya ng relativity ni Einstein. 9 na taon na ang nakalipas, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga pagyanig gamit ang Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Mahirap talaga matuklasan ang mga itim na butas at kadalasan lang nagkakaroon ng pagkakataon kapag lumulon sila ng materya. Nagkaroon ng hamon ang mga siyentipiko sa pagkuha ng larawan ng ganitong bagay pero nagtagumpay sila. Nakunan nila ng larawan ang dalawang itim na butas, ang Sagittarius A at mga bagay sa Galaxy M87. Nakakatuwang isipin kung paano nagtagumpay ang mga siyentipiko. Gumawa sila ng teleskopyong kasing laki ng mundo. Oo, hindi kami nagbibiro. Siyempre, hindi ito literal na iisang buong teleskopyo. Isa itong komplikadong sistema ng mga teleskopyo na nasa mundo. Sa ganitong paraan, gamit ang datos mula sa lahat ng kagamitan, nakuha natin ang totoong larawan ng mga itim na butas. Wala tayong larawan ng karamihan sa kilalang itim na butas. Pero ang ilan sa mga ito ay nananatiling nakakatakot tulad ng Phoenix A. Ang itim na butas na ito ay napakalaki,
mas malaki pa sa ilang galaksiya. Aabutin tayo ng 71 araw sakay ng isang sasakyang pangkalawakan para makalibot ng isang beses sa paligid nito. Nakakatakot, lalo pang lumalaki ang itim na butas habang tumatagal. Ano kaya ang mangyayari sa hinaharap at sa mga bagay na hindi pinalad mapalapit dito? Alam mo ba ang tungkol sa bituing Betelgeuse? Ang pangalawang pinakamaliwanag na bituin sa Orion ay madalas magbago ng liwanag, minsan maliwanag, minsan hindi. Kasabay nito, araw-araw ay may malalakas na pagsabog sa bituin. At ayon sa mga bagong pag-aaral, kaunti na lang ang natitirang panahon ng buhay ni Betelgeuse. Malapit na itong sumabog. Ano ang mangyayari sa daigdig at paano ito makakaapekto sa atin? Maaari naming sabihin sa inyo na ang bituin ay maaaring sumabog na o malapit ng sumabog, at ang magandang balita, matagal pa bago natin ito mapansin. Dahil 500 liwanag taon ang layo ng Betelgeuse mula daigdig, kaya buo pa rin natin itong nakikita at hindi pa nasisira. Pero kung ang distansya ay, sabihin na nating 50 liwanag taon lang, siguradong delikado na tayo. May mga nangyari ring talagang malulungkot na kwento. Madalas, nagiging biktima ng siyentipikong ambisyon ang mga inosente, gaya ni Asong Laika. Siya ang naging unang buhay na nilalang na ipinadala sa kalawakan noong 1957 taon. Noon, ginawa ng Unyong Sobyet ang lahat ng makakaya upang maungusan ang Estados Unidos sa karera sa kalawakan. Plano ng Union of Soviet Socialist Republics na magpadala ng tao sa kalawakan sa lalong madaling panahon. Pero bago yon, dapat munang intindihin kung paano naaapektuhan ng kawalan ng grabidad ang katawan. Kaya napagpasyahan muna nilang magpadala ng asong kalye. Napulot si Laika sa kalye ng Moscow. Inilagay sa maliit na kabina na masikip. Mabilis ang tibok ng puso niya at namatay siya sa matinding paghihirap matapos ang 6 na oras. Nakakatakot isipin ang naramdaman niya sa huling sandali ng buhay niya. Pero makakasiguro tayo na ang sakripisyong ito ay nagbigay ng napakalaking tulong sa agham ng kalawakan at nagligtas ng maraming buhay ng mga unang naglakbay sa kalawakan. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa kalawakan at patuloy itong nagbibigay ng sorpresa na namamangha tayo hanggang ngayon. At anong katotohanan ang pinakanakapagpalaki ng iyong pagtataka? O sige, mga tagalupa, hindi pa ito ang huli. Marami pang mga nakakatuwa at kamangha-manghang episode ang naghihintay sa atin. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter mula sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At alam ko na ang kasunod ng sasabihin ko. Sa ganito, malalaman naming tama ang ginagawa namin. Huwag kayong lumipat ng channel.